Brentwood, Los Angeles. Isang neighborhood kung saan ang privacy ay may kaakibat na multi-million dollar price tag. At ang perfection ay hindi lang desired, ito ay expected. Dumating ang tawag sa 911 noong 6 oras 43 minuto ng Mayo 15, 2023. Ang boses ng housekeeper ay nanginginig sa takot habang sinasabi niya sa dispatcher ang tungkol sa dugo. Napakaraming dugo. Ang katawan ni Priya Sharma, 42 taong gulang, ay nakahandusay sa master bedroom ng kanyang Spanish-style mansion, sinaksak ng 37 beses. Ang inakala ng pulisya noong una na isang home invasion ay malapit ng matuklasan na isang bagay na mas nakakabahala. Isang forbidden relationship sa pagitan ng mga cultural at generational lines na nagtapos sa brutal murder. Mabilis na kumalat ang balita sa exclusive neighborhood. Nagambala ng mga local station ang mga morning broadcast na may breaking headlines. Asawa ng tech executive pinatay sa Brentwood. Madugong crime scene na gulantang ang exclusive na Dag neighborhood. Nagtipon ang mga kapitbahay sa likod ng police tape, nagbubulungan tungkol sa perfect couple na nakatira sa perfect house. Bago sumisid ng mas malalim sa shocking case na ito, ang mga viewer ay dapat mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ang documentary na ito ay naglalaman ng sensitive content habang sinusuri nito ang tragic events na humantong sa pagkamatay ni Priya Sharma. 15 taon bago ang kanyang marahas na pagkamatay, iniwan ni Priya ang isang promising dance career sa Mumbai nang pakasalan niya si Vikram Sharma. Inilarawan siya ng mga kaibigan bilang extraordinary, classically trained sa traditional dance mula pa noong bata. Lahat ng nakakakilala sa kanya ay nabigla sa kanyang grace at poise. Si Vikram ay isang rising star sa tech industry na ang software company ay sa huli ay nagkakahalaga ng mahigit $200 milyon. Ang kanilang kasal sa India ay marangya, isang union ng dalawang respected families, isang celebration na tumagal ng 5 araw. Ginawa niya ang lahat ng expected, sabi ng kanyang kapatid sa mga investigator kalaunan. Ang perfect wife, ang perfect hostess. Binuo niya ang kanilang social circle mula sa wala nang lumipat sila sa Amerika. Ngunit ang success ni Vikram ay may kaakibat na price. Habang lumalawak ang business ni Vikram sa buong mundo, naglakbay siya ng mahigit 200 araw bawat taon na nag-iwan kay Priya na lalong nag-iisa sa kanilang Brentwood mansion. Security footage sa kalaunan ay nagpakita sa kanya na naglalakad-lakad sa mga empty rooms, kumakain ng elaborate meals ng mag-isa, hindi nakikipag-usap sa sinuman sa loob ng ilang araw. Si Priya Sharma ay madalas alone. Ibinunyag ng kanyang housekeeper. Sa simula marami siyang party, maraming kaibigan, ngunit dahan-dahan fewer people na ang pumupunta. Si Priya Sharma ay laging gone. Singapore, Tokyo, Mumbai. Maghahanda siya ng mga beautiful meal na ito at kakain ng mag-isa. Nagbo-volunteer si Priya linggo-linggo sa local Indian Cultural Center nagtuturo ng dance sa mga bata. Ang kanyang ngiti ay hindi kailanman ganap na umabot sa kanyang mga mata. Siya ay laging perfectly dressed, perfectly composed, na alala ng Cultural Center Director. Wala sa amin ang nakakaalam kung ano ang pinagdadaanan niya privately. Sa aming community, hindi ka nag-uusap tungkol sa marital problems. 3 pinto ang layo mula sa Sharma residence nakatira ang pamilyang Maxwell, na ang 19 taong gulang na anak na lalaki, si Aiden, ay magiging inextricably linked sa kapalaran ni Priya. Si Aiden ay handsome, talented, at labis na hindi nasisiyahan sa kanyang buhay. Ang kanyang itim at puting photography ay nanalo ng mga local award, kumukuha ng mga moment ng urban isolation na nagpapakita ng kanyang inner state. Si Aiden ay different. Sa kalaunan ay magpapatotoo ang kanyang closest friend. Mahilig siya sa photography at foreign films samantalang lahat ng iba ay naglalaro ng video games. Gusto ng kanyang tatay na mag-aral siya ng business, ngunit si Aiden ay isang artist. Ang tension na yon sa bahay ay constant. Napansin ng kanyang film professor ang immaturity sa kanyang work, ngunit mayroon ding isang bagay na melancholic, isang sense of isolation na sumasalamin sa bawat image. Pagkatapos ng high school, ipinagpaliban ni Aiden ang college upang ituloy ang photography, labis na hindi sinang-ayunan ng kanyang ama. Sa mga diborsyadong magulang at isang sirang buhay sa bahay, kulang siya sa stability at validation na hinahangad niya. Habang si Priya ay nakatayo ng mag-isa sa kanyang kusina naghahanda ng elaborate meals na walang kakain.
Gumugugol si Aiden ng oras sa kanyang darkroom, nagde-develop ng mga photograph na kakaunti lang ang makakakita. Dalawang kaluluwa na isolated dahil sa mga circumstance, nakatira lang sa magkalapit na bahay. Siya ay laging naghahanap ng meaning. Sabi ng kanyang roommate sa pulisya kalaunan. Deep connections. Nag-usat siya tungkol sa pakiramdam na understood na walang sinuman sa kanyang buhay ang talagang nakakakita sa kanya. Noong Enero 2023, mag-cruise ang landas ng dalawang isolated souls na ito nang upahan ni Priya si Aiden upang kunin ng larawan ang home renovation nila para sa birthday ni Vikram, isang digital coffee table book na nagpapakita ng kanilang buhay sa Brentwood. Dapat ay just business lang ito. Ang neighbor kid ay affordable at may talent. Sinusuportahan niya ang isang young artist habang nakakakuha ng quality work para sa kanyang project. Security footage mula sa mga early session na yon ay nagpapakita sa kanila na nagpapanatili ng appropriate distance parehong physically at conversationally. Sila ay polite, professional. Walang sinuman ang nanonood ang maghihinala kung ano ang darating. Wala ni isa sa kanila ang makakaisip na pagkalipas ng 4 na buwan, ang kanilang forbidden relationship ay magtatapos sa pagdugo ni Priya Sharma sa sahig ng kanyang bedroom. Sinaksak ng 37 beses ng binata na nag-angkin na nagmamahal sa kanya. Ang nagsimula bilang isang strictly professional arrangement sa pagitan ni Priya Sharma at Aiden Maxwell ay umunlad sa pamamagitan ng mga subtle shift. Mga moment ng koneksyon na halos hindi mahahalata sa simula, ngunit sa huli ay magtatakda sa kanila sa isang collision course na may tragedy. Ang home renovation photography sessions ay nagsimula noong Enero na may proper formality. Ihahanda ni Priya ang mga room at darating si Aiden dala ang kanyang equipment, kumukuha ng larawan ng mga architectural details at design elements para sa kung ano ang dapat ay isang sorpresang regalo para kay Vikram. 3 oras na session ang unang nabook. Ang security footage mula sa Sharma residence ay nagpakita na ang mga early interaction na ito ay brief at businesslike. Pagsapit ng Pebrero, isang pattern ang lumitaw. Ang mga pagbisita ni Aiden ay lumawak mula 1 oras hanggang 2, pagkatapos ay 3. Security cameras ang kumukuha sa kanila na nagre-review ng mga photo ng magkasama, nakaupo sa simula ng may professional distance sa pagitan nila sa living room sofa, na tumuturo sa mga image sa laptop ni Aiden. Napansin ko na nagsimula siyang maghanda ng pagkain kapag siya ay darating. Sabi ng housekeeper sa mga detective kalaunan. Hindi lang snacks, kundi traditional Indian dishes na inabot ng hours para gawin. Sinabi niya na interesado siya sa Indian culture, ngunit ang paraan ng pag-aayos niya ng lahat, ito ay different mula sa kung paano siya naghahain sa iba pang mga bisita. Ang mga text messages na nakuha mula sa kanilang mga phone ay nagpakita ng unti-unting pagbabago sa kanilang relationship. Sa simula, ang mga message ay strictly tungkol sa scheduling at photography details. Pagsapit ng kalagitnaan ng Pebrero, nagsimula silang mag-usap tungkol sa Indian cinema. Kung talagang gusto mong maunawaan ang aming cinema, dapat kang magsimula sa The Trilogy ni Ray, nag-text si Priya. Ang cinematography ay magsasalita sa'yo. Sumagot si Aiden, panoorin ko ang anumang inirekomenda mo. Ang perspective mo ay fascinating sa akin. Pagkaraan ng ilang araw, katatapos lang ng The Trilogy. Profoundly beautiful. Maaari ba nating pag-usapan bukas? Para kay Priya, kinakatawan ni Aiden ang parehong koneksyon sa American culture at isang mapagpahalagang audience para sa kanyang heritage, isang bagay na matagal nang taken for granted ng kanyang asawa. Para kay Aiden, nag-alok si Priya ng isang bagay na hindi pa niya naranasan, hindi nahahati na atensyon mula sa isang taong sineseryoso ang kanyang artistikong aspiration. Palagi siyang nag-uusap tungkol sa kanya. Naalala ng kaibigan ni Aiden kalaunan, sa una, si Ilria Sharma nagpakita sa akin ng mga amazing film na ito, o ipinaliwanag ni Ilria Sharma ang cultural thing na ito. Wala kaming inisip tungkol dito. Siya lang ang Indian lady na pinagtatrabahuhan niya. Sinuri ni Emily Lawson, forensic psychologist, ang relationship dynamics. Ang nakikita natin sa mga early interaction na ito ay isang textbook case ng dalawang emotionally vulnerable people na pumupuno sa mga void sa buhay ng isa't isa. Nagbigay siya ng maternal validation habang sabay na nag-aalok ng exotic cultural knowledge na nakita niyang fascinating. Nag-alok siya ng youthful admiration at attention na kinulang sa kanya. Ang mga text message ay lumago ng mas personal sa huling bahagi ng Pebrero.
Kinansela ulit ni Vikram ang aming anniversary plans. Business emergency sa Singapore. Sumulat si Priya. Kanyang loss. Deserve mo ang isang taong appreciates sa'yo. Sumagot si Aiden. Security footage mula noong Marso 2 ay nagpakita ng isang pivotal moment. Si Priya ay umiiyak sa kanyang kusina, si Aiden ay awkwardly inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Ito ang kanilang unang physical contact maliban sa isang formal handshake. Ang tiyak na pagbabago sa kanilang relationship ay naganap sa panahon ng Holi, ang Indian Festival of Colors, nang mag-host si Priya ng isang maliit na cultural celebration sa kanyang bahay noong unang bahagi ng Marso. Home video footage na kinunan ng isa pang bisita ay nagpakita kay Priya na ipinapaliwanag ang tradisyon kay Aiden na nagpapakita kung paano ilapat ang mga colored powder. Ito ay isang beautiful day na alala ng isang kaibigan. Si Priya ay tila mas masaya kaysa noong mga nakaraang buwan. Naalala ko na nakita ko siyang ipinapaliwanag ang tradisyon kay Aiden na ipinapakita sa kanya kung paano ilapat ang mga color. Mayroong isang bagay sa paraan ng kanilang pagtingin sa isa't isa, ngunit binaliwala ko ito. Siya ay may asawa. Siya ay so young. Ang maingat na pagsusuri ng footage ay nagpakita ng isang matagal na paghawak habang inilalapat ni Priya ang colored powder sa pisngi ni Aiden. Ang kanyang mga daliri ay nananatili laban sa kanyang balat ng ilang segundo longer than necessary. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang paraan na kung titingnan ng paurong ay malinaw na nagbigay alam ng mutual attraction. Sa paglalakbay ni Vikram sa Asia para sa isang extended business trip noong Marso, Tokyo, Singapore, Mumbai, ang mga photography session ay naging mas matagal, ang mga conversation mas malalim. Cellphone tower data ay nagpakita ng isang telling pattern, gabi-gabing text exchanges na madalas tumatagal hanggang 2 oras o 3 oras. Ang kanilang phone records ay nagpapakita ng isang remarkable escalation. Ulat ni James Chen, tech analyst. Pagsapit ng unang bahagi ng Abril, sila ay nagpapalitan ng mahigit 200 message daily na may peak communication sa pagitan ng 1:00 at 3 oras kung kailan dapat na natutulog silang dalawa. Kinuha ng security footage ang kanilang unang halik noong Abril 3 ng 7 oras 42 minuto. Ito ay tentative, brief, at sinundan ng pag-atras ni Priya na may nakikitang conflict sa kanyang mukha. May sinabi siya na hindi na itala ng kamera. Tumango si Aiden, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, lumipat sila sa sofa kung saan sila umupo ng magkalapit, ang kanyang braso sa kalaunan ay umikot sa kanyang balikat. Ang sumunod ay isang mabilis na intensification, habang ang mga cultural tabuos, age differences, at marital vows ay nagbigay daan sa isang relationship na alam nilang pareho na ipinagbabawal. Credit card statements ay nagpakita ng mga meal purchase para sa dalawa sa mga restaurant sa mga kalapit na lungsod, malayo sa kung saan sila maaaring makilala. Isang hotel receipt mula Abril 17 ay kalaunan ay natagpuan sa apartment ni Aiden. Nakita ko ang kanyang kotse doon sa mga strange hour, inamin ng isang kapitbahay. Minsan napakaaga ng umaga, ngunit hindi ako naghinala. Akala ko baka kinukunan niya ng larawan ang sunrise o isang bagay para sa kanilang project. Napansin ng roommate ni Aiden ang mga pagbabago. Nagsimula siyang staying out all night. Sabi niya ay gumagawa siya ng nighttime photography projects. Naging secretive siya, protective sa kanyang phone, nagsimula siyang gumamit ng cologne, bumili ng mga bagong damit. Para sa mga investigator, ang mga photo na nakuha mula sa cloud storage ni Aiden ay nagkwento ng isang story na sinubukan ng kanilang mga text message na itago. Ang progression ay evident mula sa formal portrait subject hanggang sa intimate muse. Ang mga early image ay nagpakita kay Priya na nagpo-pose ng formally sa kanyang bahay. Ang mga kalaunan ay kumuha sa kanya na nakalugay ang buhok, tumatawa ng unguarded. Ang huling series na kinunan sa huling bahagi ng Abril ay nagpakita sa kanya sa mga intimate setting, ang kanyang mukha ay madalas na partially obscured, ngunit hindi maikakaila na vulnerable. Habang parehong nakikibahagi sa relationship, naranasan nila ito ng napakaiba. Ang mga text messages ay nagpakita ng lumalagong emotional intensity ni Aiden. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito tungkol sa sinuman. Naiintindihan mo ako tulad ng wala ng iba pang nakagawa. Meant to find each other tayo. Ang mga tugon ni Priya ay nagpakita ng mas maraming restraint, mas maraming kamalayan sa reality. Ito ay complicated, Aiden. Kailangan nating mag-ingat.
Hindi ko alam kung ano ang kahulugan nito para sa aking future. Pagsapit ng huling bahagi ng Abril, ang mga warning signs ay nagsimulang lumitaw. Nagsimulang magmaneho si Aiden sa bahay kapag hindi expected. Ang kanyang mga text ay nagpakita ng pagtaas ng possessiveness. Sino ang lalaking iyon na kausap mo sa cultural center? Bakit hindi mo sinagot ang mga call ko kagabi? Hindi ko matiis ang pag-isip tungkol sa iyo kasama siya. Ang nagsimula bilang isang inappropriate connection ay namulaklak sa isang buong affair, isa na malapit nang lumabas sa kontrol ng sinuman habang umuusad ang tagsibol. Ang relationship sa pagitan ni Priya Sharma at Aiden Maxwell ay lumakas. Ngunit sa ilalim ng surface ng kanilang secret affair, mapanganib na current ang nabubuo na sa kalaunan ay hihilahin silang dalawa pababa. Pagsapit ng unang bahagi ng Mayo, ang behavior ni Aiden ay nagpakita ng malinaw na mga sign ng obsession. Ang mga surveillance cameras mula sa mga kalapit na bahay ay kumukuha sa kanyang kotse na nakaparada sa mga kalapit na kalye sa loob ng hours, madalas gabing-gabi kapag si Vikram ay nasa bahay. Cellphone data ay naglagay sa kanya na umuikot sa Sharma residence kahit na wala siyang planned visits kay Priya. Ito ay classic stalking behavior, paliwanag ni forensic psychologist Ia Lawson. Ang nagsimula bilang mutual attraction ay umunlad sa fixation at possessiveness. Ang age gap ay gumanap ng isang significant role. Ang kanyang emotional immaturity na sinamahan ng intense first love ay lumikha ng isang volatile situation. Sa apartment ni Aiden, natuklasan kalaunan ng pulisya ang isang journal na naglalaman ng mga dumidilim na thought niya. Ang mga early entry ay nagpakita ng romantikong idealization ni Priya. Nakikita niya ako sa mga paraan na walang sinuman ang nakakita. Nagsasalita kami ng walang words. Dalawang kaluluwa na nakikilala ang isa't isa sa paglipas ng panahon. Ngunit pagsapit ng huling bahagi ng Abril, ang mga entry ay nagkaroon ng nakakagambalang turn. Pinanood siya kasama siya ngayon. Ngumiti siya sa kanya tulad ng pagngiti niya sa akin. Paano niya magagawang magpanggap ng ganoon? Nagpapanggap ba siya sa akin din? Hindi siya sumagot sa loob ng 3 hours. 3 hours pagkatapos ay claims na nasa cultural center siya. Kailangan ay verify. Hindi makatulog, alam na siya ay nasa kama kasama siya. Ang aming connection ay real. Ang sa kanya ay just a legal document. Text exchanges na nakuha mula sa kanilang mga phone ay nagpakita ng lumalagong unis ni Priya. Sa tingin ko kailangan nating take a step back, sumulat siya noong Mayo 3. Masyadong intense na ito. Sumagot si Aiden, hindi mo ibig sabihin yan. Ang mayroon tayo ay real. Huwag mong hayaan ang takot na magdikta sa iyong puso. Nang hindi siya sumagot sa loob ng ilang hours, nagpadala siya ng 12 consecutive messages na nagtatapos sa, pupunta ako para pag-usapan ito in person. Mabilis na sumagot si Priya, hindi pakiusap, huwag. Si Vikram ay nasa bahay. Tatawagan kita bukas. Ang pressure ng kanilang secret relationship at ang lumalagong mga demand ni Aiden ay nagsimulang magdulot ng nakikitang toll kay Priya. Ibinabalita ng housekeeper na sa huling linggo na yon, si Priya ay lumabas na takot, patuloy na nag-check ng mga window at door, tumatalon sa bawat tunog. 2 beses niya akong hiniling na tiyakin na ang lahat ng window ay lock, kahit na sa daytime. Nagpatotoo ang housekeeper, hindi niya ginawa yon dati. Financial records ay nagpakita kay Priya na nag-withdraw ng $5,000 cash kinabukasan. Isang hindi pangkaraniwang malaking amount para sa kanya. Ang kanyang online activity ay kasama ang mga search para sa one-way flights sa Mumbai at ano ang gagawin kung may nagbabanta sa iyo. Noong Mayo 10, nakatanggap siya ng isang serye ng lalong nakakagambalang mga message mula kay Aiden. Hindi mo lang basta walk away sa akin. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Alam ba ni Vikram kung saan ka pumupunta kapag naglalakbay siya? Nasa akin pa rin ang lahat ng mga photo, ang mga hindi pa nakikita ng iba. Ang implicit threat sa mga message ni Aiden ay nagdulot ng bagong communication mula kay Priya. Iniulat ng housekeeper na sa huling linggo na yon, si Priya ay lumabas na takot, patuloy na nag-check ng mga window at door, tumatalon sa bawat tunog. 2 beses niya akong hiniling na tiyakin na ang lahat ng window ay lock, kahit na sa daytime. Nagpatotoo ang housekeeper, hindi niya ginawa yon dati. Financial records ay nagpakita kay Priya na nag-book ng one-way flight sa Mumbai na aalis ng Mayo 16 na. Isang tiket na hindi niya kailanman magagamit.
Email correspondence sa kanyang kapatid sa India na nakuha mula sa kanyang laptop ay naglalaman ng isang cryptic message. Kailangan kong umuwi ng ilang sandali. Huwag mong sabihin sa sinuman kahit kay Vikram. Ipaliwanag namin kapag dumating ako. Panatilihin ito sa pagitan natin. Noong Mayo 12, sa wakas ay nakipag-ugnayan si Priya kay Aiden sa kung ano ang pinaniniwalaan ng mga investigator na isang strategic plan upang tapusin ang relationship ng tiyak. Kailangan nating mag-usap ng properly face-to-face. Sa wakas nagiging reasonable ka, sumagot siya. Kailan? Biyernes ng gabi, may late meeting si Vikram downtown. Dumating ka ng 8. Internet history ni Aiden sa mga araw bago ang murder ay nagpakita ng isang nakakagambalang progression. Mga search para sa kung paano malalaman kung may nagsisinungaling, mga sign na alisin kanya, at ang pinaka-nakakabahala, kung paano panatilihin ang isang tao na manatili sa iyo forever. Ang kanyang credit card records ay nagpakita ng mga purchase na kalaunan ay magiging evidence. Duct tape, isang hunting knife, mga cleaning supplies mula sa isang hardware store sa kalapit na bayan. Store security footage ay nagpakita sa kanya na ginagawa ang mga purchase na ito na may nakakatakot na kalmado na demeanor. Sa umaga ng Mayo 15, ang araw na magtatapos sa pagkamatay ni Priya, ang kanyang huling paghahanda ay isinasagawa. Tumawag siya sa isang travel agency upang kumpirmahin ang mga detalye ng kanyang flight. Naglipat siya ng $10 sa kanyang personal account sa India. Bumili siya ng karagdagang luggage. Sa 2 oras 14 na minuto nagpadala siya kay Aiden ng huling text message. 8 oras Yas pakiusap pumunta sa side door. Kailangan nating resolve ang situation na ito. Ang kanyang tugon ay simple, sumasang-ayon ako. Ngayong gabi, fix natin ang lahat. Sa 5 oras 37 minuto ginawa ni Priya ang kanyang huling phone call sa kanyang asawa, si Vikram, na nasa kanyang downtown office naghahanda para sa isang late business dinner. Ang call ay tumagal ng 3 minuto at 17 segundo. Ang mga phone records ay nagpapahiwatig na siya ang tumawag sa kanya, hindi ang reverse. Tunog normal siya, ang kalaunan ay sinabi ni Vikram sa pulisya. Sabi niya nagluluto siya, nagtanong kung kailan ako uwi, nagpaalala sa akin tungkol sa isang charity event sa weekend na yon. Walang tilaw wrong. Wala at all. Security footage mula sa kitchen ay nagpakita kay Priya na naghahanda ng isang elaborate Indian meal pagkatapos ng call. Butter chicken, naan bread, at vegetable biryani. Ang kanyang mga movement ay methodical, ang kanyang mukha ay composed ngunit tense. Ito ang huling pagkain na niluto niya. Natagpo ang hindi nagalaw sa dining table kinabukasan. Ang gabi ng Mayo 15, 2023 ay nagsimula sa isang elaborate Indian dinner na inihanda ni Priya Sharma, butter chicken, naan bread, at vegetable biryani. Isang meal na kalaunan ay natagpo ang hindi nagalaw sa dining room table. Ibinunyag ng forensic analysis na gumugol siya ng mahigit 2 hours sa paghahanda ng huling pagkain na ito. Marahil upang palambutin ang blow ng pagtatapos ng kanyang relationship kay Aiden Maxwell o marahil upang panatilihin ang ilusyon ng normalcy hanggang sa huling sandali na posible. Itinatag ni Detective Ramirez ang isang tiyak na timeline batay sa digital evidence, security footage, at forensic analysis. Pagsapit ng 7 oras 30 minuto tapos na si Priya magluto. Nagpalit siya ng damit sa isang asul na silk tunic at itim na pants, bihis ng maayos ngunit hindi intimately. Nagsindi siya ng mga kandila sa dining room ngunit hindi sa bedroom. Lahat ng action ay consistent sa isang taong nagpaplano ng isang seryosong conversation, hindi isang romantic encounter. Kinuha ng mga neighborhood security cameras ang calculated approach ni Aiden. Sa halip na magparada sa Sharma driveway tulad ng karaniwan niyang ginagawa para sa kanyang mga photography session, ipinarada niya ang kanyang kotse 3 blocks away at lumapit ng nakalakad, nananatili sa mga shadow sa pagitan ng mga street light. Ang behavior na ito ay nagmumungkahi ng premeditation, tala ng prosecutor sa panahon ng paglilitis. Hindi isang crime of passion, tulad ng kalaunan ay claim ng defense. Sa 8 oras 2 minuto na-record ng ring doorbell ng Sharma si Aiden na dumating sa side entrance. Tumingin siya ng diretsyo sa kamera, ang kanyang ekspresyon ay nakakagambala na kalmado. Ang smart home system ay naglog ng pag-unlock ng pinto sa 8 oras 3 minuto na sinundan ng pag-activate ng light sa entryway at dining room.
Sa 8 oras 5 minuto UAE, ang sound system ng bahay ay nagsimulang magpatugtog ng classical Indian music, unti-unting tumaas ang volume sa susunod na hour. Ang tech analyst na si James Chen ay nag-reconstruct ng mga movement sa buong bahay gamit ang integrated smart home technology ng Sharma. Ang kanilang bahay ay fully automated na lumilikha ng isang digital record ng activity. Sinubaybayan namin ang motion sa iba't ibang room, ang mga light switch ay activated kahit na ang water usage. Batay sa physical evidence at digital forensics, muling binuo ng mga investigator kung ano ang malamang na nangyari. Ang gabi ay nagsimula sa dining room. Wine glasses ay nagpakita ng pareho, at pareho ay kumonsumo ng maliliit na amount, ngunit ang pagkain ay nanatiling hindi nagalaw, na nagmumungkahi na ang conversation ay naging seryoso kaagad. Sa 8 oras 37 minuto na-record ng smart speaker ang isang voice command, Alexa, volume is 0, malamang upang takpan ang raised voices. Isang matandang kapitbahay ang nag-ulat na nakarinig ng isang argument. Bandang oras na ito, nakarinig ako ng raised voices, isang lalaki at babae. Pagkatapos bigla, ang music ay naging very loud. Halos tatawag ako para magreklamo, ngunit ayaw kong makialam. Ang forensic analysis ay nagpakita na ang confrontation ay lumipat mula sa dining room patungo sa living room. Blood spatter analysis ay nagpahiwatig na ang unang physical assault ay naganap malapit sa fireplace sa humigit kumulang 8 oras 45 minuto UAE. Ang isang basag na wine glass at nakabaligtad na coffee table ay nagpahiwatig sa bigla ang violence na sumiklab. Ang blood evidence ay nagkukwento ng pagtatangkang tumakas ni Priya, ipinaliwanag ni Air Sarah Phillips, forensic blood analyst. Mga initial droplets sa living room, pagkatapos ay isang trail na humahantong sa hallway patungo sa master bedroom. Ang pattern ay nagpapahiwatig na siya ay nasugatan na ngunit nakakatakas pa rin. Ipinakita ng smart home data ang pagsasara at paglalock ng bedroom door sa 8 oras 52 minuto UAE. Nagawa ni Priya na pansamantalang barikadahan ang sarili, malamang na ginagamit ang kanyang phone upang tumawag para sa tulong. Phone records ay nagpakita ng isang tinangkang 911 call sa 8 oras 53 minuto UAE na nakadisconnect pagkatapos ng 3 segundo. Ang bedroom door ay may malinaw na damage mula sa pagpilit na buksan. Batay sa splinter analysis, significant force ang ginamit. Shoulder strikes o kicking na sa wakas ay nabuksan ang pinto sa humigit kumulang 8 oras 57 minuto UAE. Ang nangyari sa bedroom na iyon ay muling pagbubuo lamang sa pamamagitan ng forensic evidence. Ang level ng violence ay matindi at deeply personal. Si Ilrea Sharma ay nagdusa ng 37 stab wounds, nagpatotoo ang medical examiner, pangunahin sa chest at neck. Ang overkill nature ng attack ay nagpapahiwatig ng extreme emotional rage, hindi lang isang desire to kill. Ang murder weapon ay nagmula sa Sharma Kitchen, isang chef's knife mula sa isang expensive set na naging wedding gift mula sa mga magulang ni Priya. Mayroong isang bagay na lalo na tragic tungkol sa detalye na yon, tala ng prosecutor sa panahon ng paglilitis. Pagkatapos ng murder, ipinakita ng smart home data ang pag-activate ng shower water sa master bathroom sa 9 oras 47 minuto tumatakbo ng humigit kumulang 12 minuto. Sinubukan ni Aiden na linisin ang sarili gamit ang shower ni Priya at sinubukang hugasan ang dugo mula sa kanyang mga damit. Naglagay siya ng ilang item sa garbage disposal na nag-jam sa mechanism, isa pang critical na mistake. Sa pagitan ng 10 oras at 10 oras 25 minuto ang activity sa buong bahay ay nagmungkahi ng isang pagtatangka na mag-stage ng isang robbery. Jewelry boxes ay inalis laman, drawer ay hinila palabas, at electronics ay inilipat, ngunit hindi kinuha. Ang staging ay amateur-ish, ipinaliwanag ni Detective Ramirez. Valuable electronics ay untouched. Ang pinakamahal na jewelry pieces ay naroroon pa rin, nakakalat lang. Sa 10 oras 28 minuto ang home security system ay activated mula sa labas, isang bagay na tanging ang isang taong pamilyar sa bahay ang malalaman na gawin. Kinuha ng mga neighborhood camera si Aiden na umalis sa area nang nakalakad sa 10 oras 32 minuto kumukuha ng ibang route pabalik sa kanyang kotse kaysa sa isa na dumating siya. Ang kanyang fitness tracker ay nagtala ng kanyang heart rate sa buong incident, tumaas sa 174 sa tinantyang oras ng attack. Pagkatapos ay unti-unting bumaba sa 128 habang umaalis siya sa scene.
Mataas pa rin, ngunit nagpapahiwatig na siya ay kumakalma, tala ng tech analyst. Ang data ay sumasalungat sa defense claim ng panic o blackout. Ang katawan ni Priya Sharma ay nanatiling hindi natuklasan hanggang 6 oras 15 minuto nang sumunod na umaga nang dumating ang kanyang housekeeper, si Maria Gonzalez, para sa regular cleaning. Ang kanyang takot na scream ay kinuha ng home security system bago siya tumawag sa 911 sa 6 oras 19 minuto pakiusap tulungan, sumigaw siya sa dispatcher. Aking employer, may dugo sa lahat ng dako. Si Imra Sharma ay hindi gumagalaw. Dumating ang mga first responder sa 6 oras 27 minuto na nagkukumpirma kung ano ang agad na maliwanag, isang brutal homicide. Inilarawan ito ng mga veteran officer bilang isa sa mga pinakamarahas na crime scene na kanilang nakatagpo. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Aiden na linisin ang scene, nag-iwan siya ng maraming evidence traces na mabilis na humantong sa kanya. Isang partial fingerprint na may dugo sa isang light switch. Iyan sa ilalim ng mga kuko ni Priya mula sa kanyang defensive wounds. Shoeprint sa dugo na tumugma sa kanyang laki at brand. Ang pinaka-nakasisira ay ang digital evidence mula sa smart home system ng Sharma. Data na hindi isinasaalang-alang ni Aiden nang pinaplano ang murder. Ang technology na tahimik na nasaksihan ang kanilang affair ay nasaksihan din ang brutal na conclusion nito. Sa loob ng mga hour ng pagpuprocess ng scene, alam namin na hindi ito isang random home invasion, sabi ni Detective Ramirez. At sa pagtatapos ng unang araw na yon, ang lahat ng evidence ay tumuro ng direkta kay Aiden Maxwell. Habang mabilis na bumibilis ang investigation sa murder ni Priya Sharma, ang digital footprint ni Aiden Maxwell ay naging kanyang kasawian. Ang kanyang mga device ay naglalaman ng napakalaking evidence, libu-libong message, photo, at journal entry na nagdodokumento ng kanyang obsession. Sa kabila ng mga pagtatangka na mag-delete ng communication, na-recover ng mga forensic technician ang lahat. Ang kanyang phone at laptop ay dream ng prosecutor, sabi ni District Attorney Eleanor Mitchell. Nasa amin ang buong progression mula sa attraction hanggang sa obsession hanggang sa premeditation. Nag-install pa siya ng tracking software sa phone niya sa panahon ng kanilang relationship na nagpapahintulot sa kanya na i-monitor ang kanyang mga movement. Natagpuan ng pulisya si Aiden sa kanyang apartment kinaumagahan pagkatapos ng murder. Bodycam footage ay nagpakita ng mga officer na papalapit sa kanyang pinto sa 10 oras 17 minuto noong Mayo 17. Ang nakakagambala sa mga detective kaagad ay ang kanyang nakakatakot na kalmado. Siya ay nag-edit ng mga photograph sa kanyang computer nang dumating sila. Mga image ni Priya na kinuha weeks earlier. Ang initial interrogation ay nagpakita ng isang nakakagambalang disconnect sa pagitan ng kanyang mga action at emotional response. Alam mo ba kung bakit ka narito ngayon, Aiden? Tanong ng detective. I-assume na ito ay tungkol kay Priya, sumagot siya, ang kanyang boses ay patag, halos walang interes. Sa susunod na 6 hours ng pagtatanong, pinanatili ni Aiden ang hindi natural na composure na ito. Nagsasalita tungkol sa murder na parabang naglalarawan ng isang film na pinanood niya. Nang ipakita ang evidence, siya ay tumango lang. Aalis siya, sa wakas ay ipinaliwanag niya. Hindi ko yon mapapayagan. Meant to be together forever kami. Court-ordered psychological evaluation ay nagdiagnose kay Aiden ng narcissistic personality disorder na may obsessive features. Nagpakita siya ng mga classic sign ng pathological narcissism, nagpatotoo si Ear Robert Kerman. Ganap na lack of empathy, kawalan ng kakayahan na mag-regulate ng emotion kapag rejected at isang belief na ang kanyang mga need ay superseded ang lahat ng moral at legal boundaries. Ang kaso ay nag-apoy ng media frenzy na may mga headline na nagha-highlight ng mga cultural dimension. Ang American dream ng mga Indian immigrant nagtatapos sa nightmare. Cultural isolation at forbidden love humantong sa murder. Dalawang world nagbanggaan na may deadly results. Television crews ang nagkampo sa labas ng courthouse para sa kung ano ang magiging pinaka-high-profile murder trial ng Los Angeles noong 2023. Ang 6-week trial ay nagtampok ng nakakawasak na testimony mula sa mga digital forensics expert, psychologist, at mga kapitbahay na nakasaksi sa progression ng relationship. Ang sariling journal ni Aiden ay naging pinakamakapangyarihang evidence ng prosecution na may mga entry na binasa ng malakas na nagdedetalye ng kanyang lumalagong obsession at murder fantasies.
Sinubukan ng defense na ilarawan si Aiden bilang isang nag-ulol na young man na minanipula ng isang older woman. Ngunit ang narrative na ito ay bumagsak sa ilalim ng bigat ng evidence na nagpapakita ng kanyang calculated pursuit at premeditation. Ang pinaka-nakapipinsalang testimony ay dumating sa panahon ng victim impact statements. Si Vikram Sharma, composed ngunit may hollow eyes, ay hinarap ang korte. Nawala ko ang aking asawa ng 2 beses. Una sa aking sariling neglect, pagkatapos ay sa violence ng lalaking ito. Dadalhin ko ang parehong burden forever. Ang kapatid ni Priya ay nagsalita tungkol sa mga cultural factor na nakulong si Priya sa kanyang isolation. Sa aming culture, hindi ka nagrereklamo. Hindi mo binubuksan ang private struggles. Pinapanatili mo ang dignity at nilulutas ang mga problem ng quietly. Ang katahimikan na ito ay nagkakahalaga ng buhay ng aking kapatid. Pagkatapos lamang ng 4 hours ng deliberation, nagbalik ang jury ng isang guilty verdict sa mga charge ng first-degree murder na may special circumstances. Hinatulan ni Judge Miranda Hamilton si Aiden Maxwell ng pagkakulong sa buhay ng walang posibilidad ng parol, na nagsasaad, ang korte na ito ay bihirang makakita ng isang crime na pinagsasama ang gayong calculation, obsession, at brutality. Sa buong sentencing, si Aiden ay nanatiling walang ekspresyon, na nagpapakita ng parehong nakakatakot na kalmado na naglarawan sa kanyang behavior mula nang siya ay inaresto. Ang kanyang mga magulang, diborsyado, ngunit nagkakaisa sa kalungkutan, ay iwas sa mga kamera habang umaalis sila sa courthouse sa huling pagkakataon. Ang bunga ng murder ni Priya ay lumampas sa courtroom. 3 weeks pagkatapos ng sentencing, ibinebenta ni Vikram Sharma ang kanilang Brentwood home sa isang significant loss at bumalik sa Mumbai kasama ang mga abo ni Priya. Iniulat ng mga kaibigan na iniwan niya ang kanyang technology empire, inilipat ang leadership sa kanyang executive team at umurong mula sa public life. Hindi siya maaaring manatili sa Amerika, ipinaliwanag ng isang close family friend. Ang lahat dito ay nagpapaalala sa kanya tungkol sa kanya at kung ano ang kanyang missed sa pamamagitan ng madalas na wala. Ang pamilyang Maxwell din ay umalis sa Brentwood, nakaharap sa harassment pagkatapos ng conviction ng kanilang anak. Ang kanilang bahay ay mabilis na naibenta sa ibaba ng market value sa mga buyer na tila hindi nababagabag sa kalapitan nito sa tragedy. 1 taon pagkatapos ng pagkamatay ni Priya, itinatag ni Vikram ang Priya Sharma Foundation for Immigrant Women na dedicated sa addressing cultural isolation at domestic support. Ang foundation ay lumikha ng mga community center sa mga lungsod na may malalaking populasyon ng South Asian, nag-aalok ng counseling, social connections, at resources para sa mga kababaihan na nakikipaglaban sa cultural transition at isolation. Ang story ni Priya ay deeply resonated sa aming community, ipinaliwanag ni A. Amira Patel, cultural psychologist at foundation board member. Maraming immigrant women ang nakilala ang kanilang sarili sa kanyang isolation, nagpapanatili ng perfect appearance habang suffering silently. Ang kaso ay nagdulot ng hindi komportable, ngunit kinakailangang conversation sa loob ng mga immigrant community tungkol sa mga danger ng cultural silence at isolation. Nag-organisa ang mga community leader ng mga workshop na addressing mental health stigma at ang kahalagahan ng support network. Ang mga warning sign ay naroon ngunit hindi nakilala, tala ni A.C. Patel. Cultural taboos laban sa pag-uusap tungkol sa marital problems, ang pressure na maintain appearance, ang lack of close confidants. Ang mga ito ay lumikha ng perfect environment para sa tragedy. Law enforcement agencies ay nagdevelop ng mga bagong training protocol para sa pagkilala sa mga warning sign sa mga cross-cultural context. Pinahusay ng ilang police department ang kanilang pag-unawa sa mga cultural factor na maaaring pumigil sa mga immigrant women na humingi ng tulong kapag binantaan. Ang digital evidence aspect ng kaso ay nagdulot din ng mas malaking awareness sa papel ng technology sa intimate partner violence. Smart home systems, fitness tracker, phone, ang kanilang tahimik na witness sa ating buhay, ipinaliwanag ni Jennifer Morris, tech safety advocate. Maaari silang magdokumento ng abuse, ngunit maaari ring mapadali ang stalking at control. Para sa mga viewer na nakikipaglaban sa isolation o mga relationship concern, available ang mga resource sa pamamagitan ng mga national helpline at cultural support organization. Ang mga warning sign ng obsession at control, sobrang monitoring, isolation mula sa mga kaibigan at pamilya, mga threat kapag nangyayari ang rejection, lampas sa mga cultural boundary. 3 taon pagkatapos ng murder ni Priya,
ang kanyang story ay patuloy na nagsisilbing isang makapangyarihang reminder na ang appearance at reality ay madalas na naghihiwalay sa likod ng mga saradong pinto, at ang koneksyon, tunay, healthy connection, ay nananatiling strongest protection natin laban sa mga danger ng isolation. Kung nakita mo na mahalaga ang analysis na ito, pakiusap mag-subscribe sa aming channel para sa mas in-depth na true crime documentaries na sinusuri ang social at cultural dimension ng mga tragic case. Tandaan na ibahagi ang mga resource na ito sa sinuman na maaaring makinabang mula sa mas malaking awareness ng relationship warning signs.